Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng taga-subaybay. Welcome sa aking channel. Bago tayo magsimula, kung ikaw ay isa sa taga-subaybay, paki-like and subscribe sa ating channel. Kung ikaw ay bago palang, like and subscribe at comment din para sa susunod na punanibik na kwento ni Daryl Darby. At pindutin na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kabanata. Marami pong salamat. Simulan na natin. Kabanata 4236. Ano? Nanigas ang lahat sa gulat kabilang si Ganggang at ang mga general. Pinasok ang South Gate. Paano yun naging posible? Palaging mahigpit ang seguridad sa South Gate, mayroon itong pinakamahigpit na pagbabantay. Pinagkistas ni Ganggang ang kanyang mga ngipin nang subukan niyang pigilin ang kanyang galit. Malamig siyang nagsalita. Paano yung nangyari? Great Marshal. Balot sa takot at pagkataranta ang mukha ng sundalo nang magsalita ito. Mga lalaki yun mula sa Hidden Hero Sect. Nagkunwari silang tingnan ang ayos ng depensa at humantong ito sa pagpatay nila sa mga naroon pagkarating nila. Nakakamuhi. Kumabog ang pagsisisi at galit sa puso ni Ganggang sa mga salitang kanyang narinig. Hindi niya dapat pinagkatiwalaan ang mga taong iyon mula sa Hidden Hero Sect. Isa iyong malaking pagkakamali. Hindi alam ni Ganggang na hindi nagmula sa Hidden Hero Sect ang mga tauhan ni Robert, pero mga nagbabalat kayong mga sundalo ito na nagmula sa New World's Royals. Pero hindi na nag-abala pang pag-isipan iyon ng malalim ni Ganggang, mabilis siyang kumalma. Humakbang siya palabas ng palasyo, sinundan siyang maigi ng mga general. Nang inag ang katawan ni Ganggang nang matuntan nila ang labas ng palasyo, nakita ang galit at gulat sa maganda niyang mukha. Sa parehong sandali ay huminga rin ng malalim ang mga general na nasa kanyang likuran. Maraming katawan ng mga gwardya ng Maharlika ang nasa daanan papuntang palasyo. Napinturahan ng kulay pula ang sahig. Masayang sumugod ang daan-daang libong New World Royals nang palibutan nila ang palasyo sa lahat ng direksyon. Pinamunuan ng lalaking nakasakay sa kulay puti na kabayo ang grupo. Nababalot ito sa ginto, nagningning ang autoridad at kapangyarihan nito. Iyon ay si Lord Kenny. Mabilis na lumundag ang isang charming na anyo sa ibabaw ng grupo, may nakasulat din na hindi mabasang ekspresyon sa napakagandang mukha nito. Siya ay si Yvette. Hindi mapakali si Yvette nang makita niya ang pag-atake sa North Mona Palace. Tinulungan niya lang ang Hazelhen Gate para makuha ang tiwala ni Skylar. Naisip ni Yvette ang lahat pipigilan niya ang pag-atake ni Lord Kenny sa North Mona Royal City sa abot ng kanyang makakaya. Pero hindi niya inakalang magiging mabilis at madali ang pagpapabagsak sa North Mona Royal City. Hindi mapigilan ni Lord Kenny ang pagbulwak ng kanyang tawa nang lumingon siya kay Ganggang. Oh, Honorable Ganggang, sigurado akong hindi mo inakalang mabilis tayong magkikitang muli, hindi ba? Kinagat ni Ganggang ang kanyang labi nang malamig siyang magsalita. Panipi, huwag kang magyabang, Lord Kenny. Nagpadala ka ng mga taong nagkunwari bilang mga miyembro ng Hidden Hero Sect at pinasok ang South Gate. Kahit manalo ka, hindi mo ito nakuha ng patas at malinis. Sigurado si Ganggang na nagpadala si Lord Kenny ng mga peking miyembro ng Hidden Hero Sect. Malamig nang umisi si Lord Kenny. Huwag kang maging isang talunan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang pagkatalo mo. Masama ang naging tingin sa mga mata ni Lord Kenny nang sabihin niya iyon. Lumingon siya para sulyapan si Yvette sa gitna ng ere, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Kung magiging matapat ako, naging matagumpay lang ang pag-atake dahil sa Honorable Lady Lane. Pinagbihis niya ang mga lalaki sa amin bilang mga miyembro ng Hidden Hero Sect para pasukin ang Royal City. Hindi naming magagawang pasukin ang South Gate ng ganoon kadali kung hindi dahil sa kanya. Isang mapanlin lang na lalaki si Lord Kenny at ginamit niya ang oras para magdagdag ng panggatong sa apoy sa tunggalian sa pagitan nina Yvette at Ganggang. Siya na naman, dahil sa babae ay nawala ang Hazelhen Gate kalahating araw na ang nakalipas. Pagtapos ay nasunog din ang Royal City sa kanyang mga kamay. Dinggin ang aking mga ipag-uutos. Hindi nagsayang ng hininga si Lord Kenny nang makita ang galit na ekspresyon nito. Sakupin ang palasyo. Patayin ang lahat ng harang. Atake. Sumagot ang daan-daang libong mga sundalo ng New World bilang pagkilala ng sumugod sila sa palasyo.
Depensahan ang palasyo. Sumigaw din si Ganggang, tumakbo ito palalapit sa paglalaban. Alam ni Ganggang na ang pagbukas sa South Gate ay nagdulot sa mga kalaban na pasukin ang Royal City at wala silang magagawa roon. Walang paraan para maprotektahan niya ang palasyo. Ayaw niyang matalo pero papatay siya ng maraming kalaban na sundalo bago niya hayaang makapasok ang mga ito sa palasyo. Atake, protektahan ang palasyo. Sumigaw ang mga general at ang mga gwardya ng North Mona nang ilabas nila ang kanilang mga sandata at nagsimulang kalabanan ang New World Royals. Pero masyadong malaki ang agwat sa magkabilang panig, at di nagtagal. Marami sa mga gwardya ng North Mona ang sumigaw sa paghihirap nang bumagsak sila sa pool ng kanilang dugo. Kabanata 4237. Lord Kenny, halos hindi mapigilan ni Ganggang ang kanyang galit sa kanyang nakita. Lumundag siya palapit sa direksyon ng lalaki. Alam ni Ganggang na magkakaroon siya ng kaunting pag-asa kapag napatumba niya si Lord Kenny. Siyempre ay alam niya rin ang tungkol sa presensya ni Yvette. Hindi niya kinatakutan si Lord Kenny o ang daan-daang libong tauhan nito, kundi ang soul energy ni Yvette. Pero napansin niyang lumundag si Yvette sa gitna ng ere at hindi nito intensyong gumalaw. Nagulat si Ganggang, hindi man masahigit pa rito ang kanyang naramdaman. Anong nangyayari? Bakit hindi? Lumalaban si Yvette. Hindi alam ni Ganggang na hindi naging intensyon ni Yvette ang tulungan ng New World Royals, o di kaya'y gusto niyang umatake sa North Mona Royal City. Hindi ako takot sa'yo. Kinutya ni Lord Kenny si Ganggang nang sumugod ito paaban, inilabas niya ang mahaba niyang espada para salubungin ang babae. Kung nangyari itong kalahating araw na ang lumipas, hindi magkakaroon ng lakas ng loob si Lord Kenny. Iyon ay dahil alam niyang hindi siya makakalaban kay Ganggang. Subalit natalo si Ganggang sa Hazel Hen Gate at alam ni Lord Kenny na hindi pa tuluyang gumagaling si Ganggang. Kaya naman mayabang si Lord Kenny. Hayaan ninyong tulungan ka naming iyong kamahalan. Sumigaw ang 10 mga general ng New World nang sundan nilang maigi ang lalaki at lumundang ang mga ito sa ere para pumulibot kay Ganggang. Magaling, ngumisi si Ganggang sa kanyang nakita. Tutuperin ko ang kahilingan ninyong sabay-sabay na mamatay. Nang magsalita siya ay lumabas ang nakakatakot na aura mula sa katawan ni Ganggang na nakapagharang sa hanging na daanan nito. Kinilabutan ang lahat sa malakas na aura. Hindi mapigil ang huminga ng malalim ng mga nakasaksi, kabilang si Lord Kenny at ang mga general. Pero nagkiskas sila ng ngipin at sumugod para salubungin ang atake. Malaki ang tiwala ni Lord Kenny na hindi pa tuluyang gumagaling si Ganggang sa kanyang mga natamong sugat at hindi nito kakayanin ang pinagsama atake mula sa lalaki at mga tauhan nito. Well, tama siya. Labis na naging sugatan si Ganggang mula sa digmaan sa Hazel Hen Gate. Malayo siya kumapara sa pinakamalakas na anyo niya. Sa parehong sandali ay mas lalong naging matapang ang digmaan sa palasyo. Lumaban ang mga gwardya ng Maharlika para sa kanilang buhay, pero di nagtagal ay natambos sila sa pool ng kanilang dugo. 10 minuto pa lamang ang nakalipas nang maubos ang kalahati sa 10,000 sundalo ng Maharlika sa palasyo. Tila imbakan ng tubig ang naging pag-agos ng dugo sa palasyo, at bumaho ang hangin dahil sa amoy ng dugo at paglalaban. Naging nakakamatay ang tingin sa napakagandang mukha ni Ganggang. Babagsak na lamang ba siya ng ganoon sa araw na iyon? Hindi yun patas. Nang inag sa galit ang katawan ni Ganggang, naramdaman niya ang pagsisisi. Hindi niya dapat hinayaan ang mga paking miyembro ng Hidden Hero Sect na makapasok sa palasyo. Subalit masyado nang huli ang lahat. Saluhin mo yan. Mukhang nabaling sa iba ang atensyon ni Ganggang, kaya sinamantala ni Lord Kenny ang pagkakataong sumugod at malakas na sumuntok sa balikat ni Ganggang. Arg! Ginamit ni Lord Kenny ang buong lakas niya sa atakeng iyon. Napaatras si Ganggang nang may mahinang pagdaing. Naging mapatla ang mukha ng babae. Isang magiting na mandirigma si Ganggang, pero mayroon din siyang pangkasalukyang mga sugat. Kalahati lang ang kanyang lakas, sa pagkakataong pinakamalakas siya. Great Marshal! Sumigaw ang mga gwardya ng Maharlika. Sinubukan nilang magmadaling lumapit para tulungan ang babae, pero masayadong maraming kalaban na sundalo ang nakaharang. Dali, Marshal, walang punto ang pagpapanatili rito. Umatras na tayo. Mas naging mabigat ang sitwasyon paglipas ng 1 segundo. Sumigaw ang isa sa mga general ng Maharlika at marami sa kanila ang tumalikod para
Tumakbo, takot para sa kanilang buhay. Gusto nilang lumaban hanggang dulo. Pero magre-resulta lamang sa kanilang pagkamatay ang pagpapatuloy sa pakikipaglaban. Alam iyon ng mga gwardya ng Maharlika. Nasaksihan nilang pinalibutan si Ganggang. Alam din nilang wala sa babae ang buong lakas nito kaya walang paraan para mabaliktad nila ang sitwasyon. Pagtapos ay mas sinugitan pa siya ni Lord Kenny, mukhang natalo sila sa digmaan. Kabanata 4238. Sobrang makapangyarihang water god si Ganggang sa kontinente ng North Mona. Mayroon siyang reputasyong binuo sa loob ng ilang libong taon. Mayroong ilang maaari siyang saktan. Pero hindi niya man lang maprotektahan ang Royal City. Anong patutunguhan ng digmaang iyon? Kinagat ni Ganggang ang kanyang labi at hindi siya mapakali nang makita niya ang tumatakas na mga gwardya ng Maharlika. Wala siyang ibang gusto kundi ang sumigaw sa mga gwardya para magpatuloy sa pakikipaglaban, pero hindi niya magawa iyon. Alam ni Ganggang na wala siyang tsansang protektahan ang Royal City at nahirapan siya sa katotohanan. Subalit nagawa niyang kumalma ng mabilis. Hindi siya gaanong nag-isip, umatake siya at mauubos ang kanyang enerhiya rito. Naipit ang hanging dinaanan ng atake at mayroon itong nakakatakot na lakas. Alam ni Lord Kenny at ng mga general ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Mabilis silang umatras, hindi sila magtatangkang salubungin ang atake nito. Sinamantala ni Ganggang ang sitwasyon at tumalikod para lumundag sa kalangitan gamit ang isang malinis na galaw. Kalagitnaan ng kanyang pagtakas ay lumingon si Ganggang kay Lord Kenny at sumigaw. Maghintay ka lang, Lord Kenny. Magbabalik ako para sa aking kaharian. Dumilim ang mukha ni Lord Kenny. Ikinuwi niya ang kanyang kamay at malakas na sumigaw. Kunin siya, papabaran ko ang sinumang makadala. Rito kay Ganggang ng buhay. Masusunod, iyong kamahalan. Lumundag sa langit ang New World Royals at pumunta sa direksyon ni Ganggang. Hindi makamundo ang bilis ni Ganggang at iniwan niya sa alikabok ang New World Royals bago sila makakurap. Di nagtagal at lumipad sa malayo ang babae, hindi siya nakita kahit saan. Mga mangmang, halos hindi mapigilan ni Lord Kenny ang kanyang galit nang sumigaw siya. Anong magandang may dudulot mo kung hindi mo man lang magawang hulihin ang babae? Tumigas ang pagtitig ni Lord Kenny at lumingon siya kay Yvette na nasa gitna pa rin ng ere. Honorable Lady Lane. Huminga ng malalim si Lord Kenny. Bago siya nagsalita, huwag ninyong hayaang makatakas si Ganggang. Dalhin siya sa akin. Si Ganggang ang marshal ng kontinente ng North Mona. Walang ibang kahulugan ng kanyang pagtakas kundi ang pagkakaroon ng kaguluhan sa hinaharap. Subalit mukhang hindi siya narinig ni Yvette, hindi pa rin gumagalaw ang babae. Ipinangako ko lang na tulungan kang umatake sa Royal City, Lord Kenny. Hindi ako sumang-ayon na tulungan kang habulin ng sinuman pagtapos noon. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Nahirapang magpigil ng galit si Lord Kenny, pero wala siyang maisip na sagot. Pagtapos ay pinabagsak ng New World Royals ang huling sundalo ng North Mona. Naghiyawan sila sa pagdiriwang at narinig ito sa kalangitan. Calm daw si Lord Kenny habang natatawa siya. Humakbang paabant ang kanyang mga tauhan para magbigay pagbati at hinatid siya ng mga ito papuntang palasyo ng Maharlika. Sumunod si Yvette pero hindi ito gumawa ng ingay. Pagkapasok sa palasyo ay hindi mapigil ang huminga ng malalim ni Lord Kenny, napuno siya ng emosyon. Mukhang sa lugar tulad ng palasyo ng North Mona mabubuhay si Emperor Hao Yi sa kanyang buong kaningningan. May malawak ito kaysa sa New World. Natuwa rin ang mga general na nasa kanyang likuran. Iyon ang palasyo ng North Mona. Sa paglipas ng panahon ay naging hindi maarok na puwersa ang kontinente ng North Mona at walang ibang kontinente ang makakapantay dito. Ligtas sabihin na walang magtatangkang umatake sa North Mona kahit pa sa kanilang panaginip. Pero naroon sila sa palasyo ng North Mona. Natalo niya ang hukbo nito. Isa iyong panghabang buhay na karangalan sa sinumang parte nito. Dumilin ang mukha ni Lord Kenny habang nagdiriwang ang mga general. Napunta kay Yvette ang kanyang pagtitig, ang multo ng ngiti na nasa kanyang mukha. Wala ka bang ipapaliwanag, Yvette? Lumingon ang mga mandirigma kay Yvette habang hindi mabasa ang ekspresyon sa kanilang mga mukha nang magsalita ang lalaki. Nakatakas si Ganggang at hindi siya hinabol ni Yvette. Mayroon talagang mali. Kumunat ang noo ni Yvette sa katanungan. Naguguluhan niyang tinitigan si Lord Kenny. Anong ibig mong sabihin, Lord Kenny? Anong dapat ipaliwanag?
Nagtunog tila baliw si Lord Kenny. Tumatag ang pagtitig ni Lord Kenny habang nahirapan siyang pigilan ang galit sa kanyang puso. Tinatanong kita kung bakit hindi mo hinabol si Ganggang nang makatakas siya. Alam mo ba kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Ganggang? Siya ang pinakamabigat kong kalaban sa New World Royals ngayon. Walang ibig sabihin ang naging pagtakas niya kundi ang pagkakaroon ng kaguluhan sa mga darating na araw. Galit na galit si Lord Kenny, posibleng sumigaw ito sa mga huling salita. Sa wakas at naintindihan ni Yvette ang nais niyang iparating. Kabanata 4239. Ngumiti si Yvette, mag-ingat ka sa pagsasalita. Wala kang karapatang utos-utusan ako. Ikaw, sa lahat ng tao, ay dapat kilala kung sino ako. Narito lamang ako para tumulong, wala akong mabibigay na awa sa'yo. Isa pa, sinabi kong tutulungan kitang umatake sa Royal City. Wala akong obligasyong tulungan ka sa paghabol sa kahit sino pagtapos noon. Sa tingin mo ba ay maaawa ako sa'yo? Pagtapos ay mukhang walang kinatatakutan ang magandang mukha ni Yvette, puno rin ito ng galit. Sa kabilang banda, naging hindi maganda ang tingin sa mukha ni Lord Kenny at medyo naging mapula ito dahil sa galit. Nawala sa tamang pag-iisip si Yvette, sinubukan niyang bastyusan ang lalaki. Sa harap ng napakaraming tao. Sa parehong sandali ay hindi makapaniwala ang mga mandirigma sa kanilang narinig. Galit silang nagbulungan. Wala sa tamang pag-iisip si Yvette. Tama, sinubukan niyang kalabanan ang kanyang kamahalan sa ganoong paraan kahit pagtapos niyang hindi ito sundin. Pagtapos ay mabilis na naglakad ang isang general. Tinuro niya si Yvette at walang prenong nagsalita. Ang lakas ng loob mong pagsalitaan ng ganoon ang kanyang kamahalan. Yvette Lane. Huwag mong iisipin na maaari mong gawin ang anumang naisin mo dahil lang sa malaki ang kasanayan mo. Totoo, malaki ang naitulong mo sa amin sa digmaan sa Hazelhen Gate. Pero nagawa naming pabagsakin ang Royal City nang walang tulong galing sa iyo, kaya huwag kang kumilos na tila. Napakataas at napakamakapangyarihan mo. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Hindi lumabas ang galit ni Yvette. Sa halip ay ngumiti at nagsalita siya. Sa tingin ko ay dapat kitang bigyan ng pagkilala. Well, dahil sinakop mo ang Royal City, tapos na ang trabaho ko rito. Aalis na ako ngayon. Tumalikod si Yvette pagtapos niyang magsalita at naglakad palabas ng palasyo. Ayaw niyang maging ganoon ang mga bagay-bagay sa North Mona, pero huli na ang lahat para baguhin ang kahit ano. Ang pinakamaliit na magagawa niya ay bumalik ng mabilis para makuha kay Skylar ang scroll. Ang pag-aalaga sa Finsoul Takeover ay nangangahulugang hindi na niya kailangan ng awa ni Skylar pagtapos noon. Tumayo ka riyan. Halos hindi siya gumagalaw nang tawagin siya ni Lord Kenny. Tumalikod si Yvette para tingnan siya. Ano iyon? Huminga ng malalim si Lord Kenny. Mapanlin lang ang kanyang ngiti. Ayaw mo bang malaman kung paano ko napabagsak ang Royal City, Yvette? Nakangiti si Lord Kenny, pero tila yelo sa lamig ang kanyang pagtitig. Nagpadala ng liham si Yvette para humingi ng tulog sa North Mona Palace at wala pa siyang naririnig tungkol doon. Siyempre ay hindi siya hahayaang umalis ni Lord Kenny ng ganoon lang. Alam ni Lord Kenny na wala siyang lugar para diretsyong pagsalitaan ng babae dahil sa katayuan nito, pero isa rin siya sa mga tauhan ni Skylar. Siguradong kakailanganin magtira ni Yvette ng kaunting dignidad niya. Tumulis ang mga kilay ni Yvette sa katanungan, narinig ang kuryosidad sa kanyang toto. Sige, pakikinggan kita. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ng kanyang mukha, pero interesado siya. Ngumiti at nagsalita si Lord Kenny. Salamat sa isang mahalagang liham. Kagabi ay nagpadala ako ng especially iya sa entrada ng North Mona. Nahuli ko ang lalaking nagngangalang Nigel sa Hidden Hero Sect na kapangalan ng liham na iyon. Pagtapos ay tinitigan maigi ni Lord Kenny si Yvette. May alam ka ba tungkol doon? Ano? Nang inag sa gulat si Yvette. Natuklasan ni Lord Kenny ang liham na sinulat ng babae kagabi. So yun pala ang nangyari. Ipinadala ni Lord Kenny ang kanyang mga tauhan para magkunwaring mga miyembro ng Hidden Hero Sect at sa ganoong paraan nila napasok ang North Mona Royal City. Hindi nakapagtatakang nagawa nilang pabagsakin ng mabilis ang South Gate. Nagawang panatilihing kalmado ni Yvette ang kanyang ekspresyon sa gitna ng pagkagulat. Umiling siya kay Lord Kenny. Paano ko malalaman ang tungkol doon? Ikaw ba? Sumanghal si Lord Kenny.
Posibleng pareho ng sulat mo ang sulat sa liham na iyon. Sigurado ka bang hindi ikaw ang nagsulat noon? Nga bago ang ekspresyon ni Yvette, nakita ang kaba sa kanyang titig. Sa parehong sandali, nag-usap-usap. Ang mga sundalo. Ano? Sikretong nagsulat si Yvette para sa Hidden Hero Sect. Kabanata 4240. Mukhang tinulungan niya kami pero buong sandali pala siyang nagpadala ng liham para humingi ng tulong. Lumakas ang boses at hindi comfortable gumalaw si Yvette. Paniguradong sasabihin ni Lord Kenny kay Skyler kapag lumabas ang katotohanan. Mawawala ng pag-asa ang babae sa pagsubok niyang makuha ang Revis Soul Takeover. Siya, isa pa, mapanlinlang at makapangyarihang tao si Skyler. Magiging mahirap ang pagharap sa kanya, pero mabilis na bumalik sa wisyo si Yvette. Hindi siya pumirma sa liham. Hindi mapapatunayan ni Lord Kenny na sulat kamay niya iyon. Hindi siya aamin. Bahagyang nagbuntong hininga si Yvette at pinilit nitong ngumiti at humarap kay Lord Kenny. Mukhang sigurado kang sumulat ako para sa Hidden Hero Sect, Lord Kenny. Nasaan ang liham? Tingnan natin, maaari ba? Tumatag ang titig ni Lord Kenny nang ngumisi siya. Sige, itanggi mo kung gusto mo. Tingnan mo ang daraanan mo, kundi ay sasabihin ko kay Honorable Master Blanc ang tungkol sa'yo. Ipinadala ni Lord Kenny ang liham sa New World. Siyempre ay hindi niya ito pwedeng ilabas ng sandaling iyon. Pinag-isipan niya na ng maigi ang lahat. Isa lamang palabas ang pagpapakita sa liham para mapraning si Yvette at hindi niya intensyong direktang ibunyag ang babae. Ang plano ay ang ipakita kay Skyler ang liham at ang lalaki na nagbahala kay Yvette. Ibinaba ni Yvette ang kanyang depensa dahil hindi maipakita ni Lord Kenny ang liham. Bahagyang nagsalita ang babae. Kung wala ka ng ibang sasabihin ay aalis na ako. Tumalikod at naglakad siya palabas ng palasyo nang may malalaking paghakbang. Pagkaalis nito sa palasyo ay hindi siya nagmadaling makaalis. Sa halip ay nagtago siya sa bubong ng palasyo. Sikretong nag-espie kay Lord Kenny. Sobrang talino ni Yvette, alam niyang hindi siya hahayaang madaling makaalis ni Lord Kenny. Paniguradong mayroon itong pinaplano dahil nabanggit niya ang tungkol sa liham. Samantala, sa palasyo, namutla ang mukha ni Lord Kenny nang sundan niya ang paglabas ni Yvette, nang damoble-doble ang galit sa kanyang puso. Hindi siya nito nirespeto, mayroon pa rin ba siyang pride bilang hari kung magpapatuloy iyon? Isa, mas lalong nagalit si Lord Kenny kapag mas iniisip niya ang tungkol dito at tumalikod siya para kumuwi sa mga nakapalibot na general. Panipi, umalis na kayo, linisin ninyo ang lugar, magpapahinga na ako, masusunod, iyong kamahalan. Humakbang palabas ng palasyo ang mga general nang marinig ang mga kataga. Kumilos si Yvette para umalis dahil wala nang mangyayari pa. Iyong kamahalan. Biglang tumakbo papasok ng palasyo ang gwardya ng New World. Naghabol siya ng hininga at basang-basa siya sa pawis. Mukhang malayong distansya ang nilakbay niya para makarating doon. Mukha rin siyang natataranta. Anong nangyayari? Bakit ka natataranta? Kumunat ang noo ni Lord Kenny nang walang pasensya siyang magtanong. Mayroon akong masamang balita. Mukhang malapit nang umiyak ang gwardya ng Maharlika nang bumagsak siya sa sahig at nanginginig na nagsalita. Inatake ni Kendall Jones mula sa Five Poison Sect ang Honorable Master Blanc at kinuha ito mula sa aking palasyo. Pinatay niya rin ang punong gwardya bago siya umalis. Mapatla ang mukha ng gwardya nang magsalita ito. Mukhang mahihimatay siya anumang oras dahil sa pagod. Umalis siya pagkaalis ni Kendall kasama si Skyler. Hindi pa siya nagpapahinga. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Lord Kenny at mabilis siyang tumayo nang maging blanko ang kanyang pag-iisip. Sinugod ni Kendall Jones si Skyler. Paano iyong nangyari? Isa sa pinakamatapat na tauhan ni Skyler si Kendall. Bakit niya naman ito? Pagtataksilin. Sa parehong sandali ay nagulat si Yvette mula sa kanyang pinagtaguan sa bubong. Halos hindi niya mapigilan ang kanyang gulat. Kung ganoon, mabilis na bumalik sa wisyo si Lord Kenny. Tumitig siyang maigi sa gwardya nang magtanong siya. Anong nangyari nang kinuha niya palayo ang Honorable Master Blanc? Kinabahan si Lord Kenny. Ipinusta ni Lord Kenny ang lahat kay Skyler nang sumali siya sa lahi ng mga halimaw. Hindi ma-worry ang mga magiging kapalit kapag mayroong nangyaring masama. Iyong kamahalan. Lumuhad sa sahig ang gwardya ng Maharlika, nang inagito mula ulo hanggang paa. Mukhang halos patay na ang hitsura ng Honorable Master Blanc. Mukhang
Hindi maganda ang kanyang kondisyon. 2. B. Continued. Maraming salamat po, mga kamaster.